ko eh. Kaya lang sa 3 taong kung pagkakawala, naging habit na naman ng mga institutionalized individuals. But then again, so that they can come out clean and be forgiven, and thereby free yourself from future harassment by people who harass you and profit from your situation. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na itama na muli at hindi kayo ma-penalize. Kapwa-tawad, sort of saying. Then we move on. Kaya sabihin nyo sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak at mga kapwa nagne-negosyo sa Maynila. Ayan na yung mga tulongges. Ayaw mapakinggan yung sasabihin ko. Oh, it's okay. It's okay. But, this is an opportunity for us to start with zero. Because I'm a believer of simple mathematics also. 1,000% times zero is still zero. Kaya maigi nang itama. Pangalawa, this is our message. Also, message sent, and we're sending to each and every one of you na ang pamahalang lungsod ng Maynila ay malawak ang pang-unawa at pag-intindi sa mga naghahanap buhay at naninirahan sa ating lungsod ng Maynila. In first 2 weeks also, I have already signed executive orders and other ordinances, but also prioritizing public safety. In fact, in less than 24 hours, I convened the first command conference with our men and women uniformed personnel of the Manila Police District. The effort and the direction of the city is gusto ko yung mga taga-lungsod natutulog, mahimbing, walang ingay ng motor. Pagod ka na nga maghapon, nakatayo, nagtitinda eh. Itutulog mo na lang eh. May tulonggis pa sa kalsada. Gusto ko yung mga bata maibalik ang pagkalang sa magulang at pagsunod sa magulang na kapag maghahating gabi na, weo na, logto na. That's why we initiated bring back the curfew ordinance to safekeep the kids, properly guide them na ang kalsada hindi battleground. Pagkagabi, para tumangkad ka, matulog ka ng maaga. That's what we are before. Ang tanong, malayong panahon ba yun? Lumang panahon ba yun na nakaugalian namin? Hindi po. 3 dekada pa lang ang nakakaraan. Kami nung araw, sansuwi. Hindi ko alam, yung mga matatanda dito, ha? Kung ganun din kayo. Kami mga sansuwi nung araw. Sansut-sut, uwi. Uwi na. Why? Because they care. The elders, our neighbors would tell, uy, gabi na bata, uwi ka na. And we wanted that way. The more they are with their parents, I think the probability of being safe is higher than there in the streets of Manila. Like in the case of Tuesday incident at 2 p.m. Kasi natakot sila mag-riot sa gabi dahil may curfew. Ang ginawa ng mga loko, sarap po niya tanong. Ang ginawa naman, sinircumvent yung batas. O tanghali tayo mag-riot. Alas 2 ng hapon, nasa Lacson. Nasa plaza. Nasa kalsada.
But, sabi ko nga sa inyo, may gobyerno na sa Maynila. Yung tatlo of age, they are now in jail. Yes. The other three, minor. They went back to school na. Sarap lang pitingin sa tenga. Alam mo yung tatay mo nung araw? Tigas ang ulo mo eh. Mind you, if you are of age and created the shenanigans and other things, we make sure will make you held liable and will throw the books to you. Ano to, no ifs, no buts. Fair and square. Because, alam niyo naman ang Maynila, no? It's a very unique city. Very unique. I'm happy I'm here in Manila Polo Club. Wow. Sarap. And I think less than 100 meters from this location, you will see Dasmariñas Village, Forbes Park, BGC. You know, we don't have those kind of things here. It's a very dynamic city, you know. Masalimuot. But that's how it should be addressed. Day in, day out, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Kaya huwag kayong magsawa sa amin na kapag araw-araw nililinis ko, tapos maya-maya may babalik, bukas lilinisin ko rin. Kasi ang challenge ko sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno at pulis, di baling magkakulani tayo sa kilikili, kakaulit at kakaulit. Hayaan mo magkakulani rin sila ng katigasan ng ulo nila. It's either magsawa sila at matuto sila o magsawa tayo, wag na tayo maggobyerno. So we must pursue, we must continue until the day, or what you call, thy kingdom come. Until the day na matuto ang tao, maging responsable muli sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. That is our goal. And we will not stop. So, to the peace and order situation, I guarantee you. And this is the deal. Ito, maliwanag to. Narinig to ng mga lespo. And I want you to hear this also if you're living in Manila and doing business in Manila. Or even passing by Manila. Sabi ko, sa Maynila ngayon maaaring hindi ko mapigilan ang krimen na maaaring gawin ng isang individual. Maaari. Yeah? At siya'y nakalusot, nakatakbo. Matapos siyang gawin ang mapanakit o makapanira ng kabuhayan o krimen sa kanyang kapwa. But I guarantee you, tatalupan ko ang buong Pilipinas, makuha sila at mapapanagot sa mata ng batas ng ating husgado. Yes. I'm sorry, Mr. Bidel. I hope you understand.